Muli, magandang gabi sa inyong lahat. Ano ba ang ating aabangan sa ating buhay at ministeryong Kristiyano para sa linggong ito? Paano kinalimutan ng mga Israelita ang Diyos na Jehovah na kanilang tagapagligtas? At ano ang tinuturo sa atin ng pangyayaring ito? Abangan natin yan sa 10 minutong pahayag. Wala tayong mga estudyante na magtatanghal sa gabing ito, pero tatalakayin natin ang brochure na mahalin ang mga tao sa Aralin 11. Sa pag-aaral ng Kongregasyon sa Biblia, malalaman natin mamaya kung ano ang nasaksihan ni Pablo sa lungsod ng Atenas at bakit nahirapan siyang kumbinsihin ang mga tao doon. Ilan lang yan sa mga tatalakayin natin o pag-aaralan natin ngayong gabi. Simulan na natin. Sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, sa 10 minutong pahayag, na may temang kinalimutan nila ang Diyos na kanilang tagapagligtas. Bahagi ito sa atin ni Brother Rodrigo Loreto. Ang Diyos na Jehovah ay isang mapagmahal na Diyos sa kanyang bayan. At noong kanyang bayan na Israel ay naging isang alipin sa halos 400 taon doon sa isang bansang ng Ehipto, siya ay gumawa ng pagsusugo sa kanyang lingkod na si Moises upang sila ay iligtas. At yung pagliligtas ay isang napakamadramang sitwasyon. Nagpadala ang Diyos ng 10 salot upang ang Israel ay makalaya. At nitong mga ganitong kalagayan ay talagang nakita ng bansang Israel yung pagmamahal na ito ng Diyos na Jehovah. At nang sila ay pinalaya na at sila ay tumatakas, anong ginawa nila? Ang sabi sa ating pag-aaralan, kinalimutan nila ang Diyos na kanilang tagapagligtas. Nung sila ay nandoon na sa dagat na pula na malapit doon, ay nakita nila yung humahabol ng mga Israelita kasama yung paraon at yung kanyang mga hukbo. At dito ay makikita natin ang naging damdamin nila doon sa Exodus 14, talata ng 11. Ating pakibasa. Ang sabi na rito, sinabi nila kay Moises, wala bang libingan sa Ehipto? Kaya dinala mo kami sa ilang para dito mamatay? Bakit mo ito ginawa sa amin? Bakit mo kami inilabas sa Ehipto? Hindi ba yan mismo ang sinabi namin sa iyo sa Ehipto? Pabayaan mo na kami para makapaglingkod kami sa mga Ehipsyo. Dahil mas mabuti pang maglingkod kami sa mga Ehipsyo kaysa mamatay sa ilang. Nakita natin yung kanilang pagkalimot kaagad doon sa ginawang pagliligtas sa kanila ng Diyos dahil nakita na yung hukbo na dumarating at sila ay biglang natakot. Ay wala kaagad nila yung ganap na pagtitiwala sa Diyos na Jehovah at nilimot nila na si Jehovah yung kanilang tagapagligtas. At mapapatunayan doon sa pangyayari na yun kung ating babasahin yung ulat na ito ng Diyos na Jehovah ay gumawa ng isang makapangyarihang pagliligtas nitong si Moises na kanyang lingkod ay hatiin yung dagat sa pamagitan ng Diyos na Jehovah, ang kanyang kapangyarihan, at sila ay nakalaya. At pagkatapos ay bumalik yung tubig at namatay lahat ang mga Ehipsyo. Yun ay pagpapakita ng napakadakila na pagliligtas na ginawa ng Diyos na Jehovah. Meron pang isang pagkakataon na itong mga Israelita ay nagpakita na naman ng kanilang kawalang pagtitiwala o paglimot sa Diyos ni Jehovah. Doon sa Exodus 15:24, ito yung ating mababasa. Sabi rito, kaya nagbulong-bulungan ang bayan laban kay Moises at sinabi nila, ano ang inumin namin? At doon sa 16:3 at 8, sabi diyan, paulit-ulit na sinasabi sa kanila ng mga Israelita, pinatay na lang sana kami ni Jehovah sa Ehipto habang nakaupo kami sa tabi ng mga kaldero ng karne, habang kumakain kami ng tinapay hanggang sa mabusog. Dinala ninyo sa ilang na ito ang buong kongregasyon para lang patayin kami sa gutom. Nalimutan na nila kaagad yung ginawa ng Diyos ni Jehovah mula sa Ehipto hanggang sa pagliligtas sa dagat na pula. Nalimutan na kagad nila yun. Alin ba ang mas malaki? Yung pakainin sila
o iligtas sila doon sa mga taga-Epsyo. Pero dito pinapakita na naman yung kanilang kawalan ng pananampalataya sa Diyos na Jehovah o yung kanilang paglimot mismo sa Diyos. Kaya pinapakita na talagang ang bansang Israel ay isang bansa na may katigasan ng ulo. Meron pang pagkakataon na nangyari nung si Moises ay umakyat doon sa bundok. Ito yung ginawa ng mga Israelita ay sa Exodus 32 verse 1. Sabi niya, samantala, napansin ng bayan na natatagalan si Moises sa pagbaba sa bundok. Kaya pinalibutan ng bayan si Aaron at sinabi, igawa mo kami ng isang Diyos na mangunguna sa amin, dahil hindi namin alam kung ano na nangyari sa Moises na iyon, ang lalaking naglabas sa amin sa Egypto. Sino daw naglabas sa kanila? Si Moises? Hindi bang naglabas ang Diyos na Jehovah sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay? Hindi sila nakipagbaka, kundi inilabas sila. Hindi sila mga tao na matitikas, marunong makipagdigma ng lubusan. Hindi. Sila nilabas mismo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya makikita natin na sa mga pagkakataon ito, doon sa takot, gutom at uhaw, at saka doon sa pag-aalala, ay kinalimutan nila ang Diyos na Jehovah. Ay, kumusta kaya tayo? Di ba, ang Diyos na Jehovah ay nangako sa Israel ng isang lupang pangako? At tayo naman ay pinangakuan din ng Diyos na Jehovah sa ngayon ng isang lupang paraiso. Pero katulad ng Israel, maaaring dumanas tayo ng ganun ding mga problema, paano kaya tayo tutugon? Lilimutin ba natin si Jehovah? Doon sa larawan, isang sister diyan na makikita natin, pakisuy sa larawan. Mayroong sister na mangangaral pa lang, pero iniisip muna niya paano siya tinulungan noon ni Jehovah. Diyan sa tagpo na yan, habang bitbit niya yung kanyang mga gamit pangaral, ano nakita niya? Di ba nakita niya yung mga, naalala niya yung mga elder na pumunta sa kanya, nag-shepherding sa kanya, o nagpastol sa kanya, at pagkatapos siya ay pinapatibay, pinalalakas upang magpatuloy sa kanyang masigasig na pananampalataya. Pagkatapos noon, maaaring panahon niya ng pandemic, na nangangailangan yung mga tao ng mga tulong, may mga pagkain na dinadala sa kanya. Hindi ba yun isang malaking kabaitan na kung di ka makalabas ng bahay o ikaw'y kapos na kapos, nalaman ng mga kapatid, eh pinapadalang ka ng mga ganyang mga bagay, mga kakailanganin mo. At yun ay isang napakaganda na pagpapala mula sa Diyos na Jehovah. At doon sa huli, isang kaibigan niya nagpadala sa kanya ng picture, pinatitibay siya na baka ininggan niya siya. Sumama ka na sa amin kung saan malaki ang pangailangan. O kaya, mag-aral tayo sa mga hindi nagagawang teritoryo. O doon sa madalang nagawing mga teritoryo. May mga kapatid tayo na pumupunta sa ganyang mga pangangaral. Kaya makikita natin yung alaala na yon, ano kaya ang dulot sa kanya yun? Kung siya may mga problema. Iba na problema rin. Pag inaalala niyo yung kabutihan ng Diyos na Jehovah, napapatibay ba kayo? Kayo ba'y tumatanggap ng pagpapala? Ng paglalaan mula sa Kanya? Di ba minsan hinang-hina tayo? Pag inaalala natin, napakabuti ng Diyos. Yung Kanyang kabaitan ay napakasagana. Kaya pag inaalala natin yun, bumabalik sa atin yung kalakasan. Napapatibay tayo ng gusto. Ganon din sana yung ginawa ng mga Israelita noon, na inaalala nila yung mga bagay na ginawa na ng Diyos sa kanila. Pero hindi, sa halip ay ginawa na. Sila palaging nagre-reklamo. Ikaw, tayo, nagre-reklamo ba tayo pagka tayo nasa mahirap na mga sitwasyon? Bakit kasi mga elders sa kongregasyon, yan ang ginagawa eh. Ganun bang ginagawa natin? Kapit yung kapatid, di ba yan ay saksi rin? Kapitbahay ko, bakit hindi mo na ako tinutulungan? Baka mayroong ganyan mga pangyayari sa atin. Pero tandaan natin na ang Diyos na Jehovah ay laging tapat. Kung tayo man ay lumalakad, katulad ng paglakad ng mga Israelita noon na may naging mga problema na kinaharap sila, papunta sa lupang pangako, tayo man sa ngayon,
Pupunta tayo sa lupang paraiso, pero may dadaanan din tayo. Ang sabi ni Jesus, sa ating kalagayan, marami tayong mga kapigatian sa sanlibutan na ito. Ang sabi, mayroong mga pag-uusig na harapin tayo. Ang sabi ng kasulatan, tayo ay lumalakad papunta sa malaking kapigatian. Malapit na yung malaking kapigatian. Paano kaya tayo tutugon sa ganung mga bagay? Nawa. Huwag tayong tumulad sa mga Israelita noon. Nasa halip na sabihin kay Moises, Moises, nasa panganib tayo, pwede ba tayong manalangin nang sama-sama, humingi ng tulong sa Diyos? Hindi, sabihin nila, bakit mo kami dinala rito? Para patayin? Para magutom? Para mauhaw? Para mapuksa sa disyerto na ito? Huwag nawa tayong ganoon. Dalangin natin na kung tayo dumating sa ganung punto, tawagan natin yung mga kapatid, mga elder, o ibang mga kapatid na may gulang, at sabihin natin sa kanila yung ating sitwasyon. At tiyak, sa tulong ng Diyos Jehovah, tayo ay magtatagumpay sa anumang problema na kinakaharap natin. Maraming salamat, Brother Loreto, sa nakapagpapatibay na pahayag. Kaya kapag may mabigat tayong problema, mga kapatid, ano yung mas kailangan natin gawin? Alalahanin natin ang mga nagawa na ni Jehovah sa atin. Muli, maraming salamat. Ngayon ay dako na tayo sa pagtalakay sa espiritual na hiyas at pangangasiwaan sa atin ito ni Brother Kimuel Simon. Sino po ang gusto mong voluntaryo sa pagbasa sa awit 106, 36, 37? Sister Relox? Patuloy silang naglingkod sa mga idolo ng mga ito at ang mga iyon ay naging bitag sa kanila. Inihahandog nila ang mga anak nilang lalaki at ang mga anak nilang babae sa mga demonyo. Maraming salamat po. Sa tanong, ano ang kaugnayan ng pagsamba sa mga idolo at ang mga hain sa mga demonyo? Sister Loreto, Gus? May malaking kaugnayan nga po yung pagsamba sa mga idolo at sa mga demonyo. Kasi ang isang taong gumagamit ng idolo sa pagsamba ay maaaring maimpluwensya ng mga demonyo. Kaya yung sabi sa unang Juan 5:21, hinimok tayo na bantayan ninyo ang inyong sarili mula sa mga idolo. Maraming salamat po. Brother Alburo? Si Jehovah, humihingi sa atin ng eksklusibong debosyon. Kaya pinaalalahanan nila yung kanyang bayan na huwag silang yuyukod sa mga inukit na imahin o kaya maglilingkod o yuyukod doon. Ayaw ng Diyos kasi gusto niya na siya ay sambahin na siya lang talaga. Kaya ibig sabihin lamang nito, ayon sa binanggit sa unang Juan 5:21, tayo dapat ay mag-ingat sa mga idolo. Maraming salamat po. Tungo na po tayo sa ikalawang tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Sister Homok, Jana? Sa 106:34-39 po, makikita natin na masamang landas sa tinahak ng mga Israelita dahil sa impluensya ng mga taga-Kanaan na nagdulot po ng pagkawala ng pagsang-ayon ni Jehovah sa kanila. Sa ngayon po, nabubuhay tayo sa mundong may katulad na impluensya. Ngunit binabalaan po tayo ng Diyos na Jehovah upang tayo ay maprotektahan. Sa pamamagitan po ng pagsunod sa kanyang mga pamantayan, magagawa po nating madaig ang mga negatibong sitwasyon at makapagbigay ng mabuting impluensya sa iba. Maraming salamat. Sister Gumila? Hello. Sa verse 1-5 po, pinakita doon kung paano kulinangin at panatilihin ang pusong mapagpahalaga. Una, kailangan kong mag-focus sa mga pagpapala ni Jehovah at maging mapagpasalamat. Ikalawa, bulay-bulayin ang mga pag-asa sa hinaharap at ganon din patuloy kong pasalamatan si Jehovah sa panalangin para sa espesipikong mga pagpapala. Maraming salamat po. Sister Kapampangan? Sa 106:1 po, talagang dapat po magpasalamat ang mga Israelita kay Jehovah dahil iniligtas po sila mula kay Paraon at sa kanyang hukbo sa dagat na pula. Kapit po ito sa akin dahil sa kabila ng pagsubok na nararanasan namin, mas kitang-kita pa rin po namin ang pag-ibig at tulong ni Jehovah. Kaya may dahilan pa rin po ako para pasalamatan si Jehovah. Maraming salamat. Brother Regalado?
Bagamat pinag-ugnay nga po ng talatang nabanggit tungkol sa mga idolo at nanghain sa mga demonyo. Dahil ang salitang idolo ay isang anyo ng formalidad, ritual, seremonyal at tradisyonal. Kaya nagpapahiwatig lamang po nito na ang sino mang gumagamit at nagpapagamit dito ay posibleng maimpluwensya ng makademonyong gawain. Kaya naman ang Biblia ay patuloy na humihimok sa atin na laging bantayan ang ating sarili mula sa bawat anyo ng idolatriya. Maraming salamat. Sister Liwayway Agueles. Sa verse 1 po, sa ngayon po, lahat po tayo napapaharap po sa maraming pagsubok. At baka madali pa nga po sa atin na masiraan ng loob sa mga ganong sitwasyon. Napahalalahanan po ako nito na isip-isipin yung mga pagpapala ni Jehovah at laging tandaan na hindi niya ako pababayaan. Sa paggawa po nito, malalampasan ko po kahit na yung pinakamatitinding pagsubok na darating sa buhay ko. Maraming salamat po. Sister Olikino. Doon naman po sa 33, yung binanggit po na nagsalita ng padalos-dalos si Moises. Binanggit po ng referensya na hinayaan ni Moises na mawala ang focus niya kay Jehovah dahil sa paggawi ng iba. Yung aral po na natutunan ko dito, bagaman po pwedeng may dahilan din naman na magalit si Moises o kaya maunawaan po natin yung galit niya dahil sa pagkamasaway ng mga Israelita. Sa katulad na paraan po, masasayang din po ang aking tapat na paglilingkod kung patuloy po ako magpapaapekto sa aking o kaya sa aking mga karanasan sa buhay na maiwala ko ang focus ko kay Jehovah. Maraming salamat po. Sister Homo. Sa 35 po, yung mga Israelita nakisalamuha sa mga bansa at sumunod sa mga kaugalian ng mga ito. Ang kaya yung resulta, nahawa po sila sa kanilang makasalanang landasin. Napakamapanganib po talaga ng impluwensya ng sanlibutan. Kaya babala po ito sa akin na mag-ingat sa aking mga nakakasalamuha, pinapanood, sa social media, at mga offer ng sanlibutan sa ngayon. Kasi pwede din po akong unti-unting mahawa sa makasalanang landasin katulad ng nangyari sa mga Israelita. Maraming salamat. Sister Amor Dum. Sa awit 106:32-33, kahit si Jehovah yung ginalit ng mga Israelita, si Moises ang nagalit dahil sa pakikipagtalo ng Israel kay Moises at kay Jehovah tungkol sa kawalan ng tubig. Dahil dito nawalan po ng pagpipigil sa sarili si Moises. Kaya may mahalagang aral po akong natutunan dito na dapat na patuloy ko pong pagsikapan na manatiling kalmado at mahinahon pa rin kahit may mga panahon na nakakainis po yung sitwasyon at huwag pairalil yung pride kundi maging mapagpakumbaba at makitungo po sa iba. Maraming salamat po. Sister Pinky sa likod. Sa verse 30 naman po, nung malapit nang pumasok ang Israel sa lupang pangako, maraming lalaking Israelita ang gumawa ng imoralidad at idolatriya. Upang linisin ang kampo at pahintuin ang nag-aalab na galit ni Jehovah, kumilos kagad si Pinehas para patayin ang lahat ng lalaking lumihis ng landas. Kaya huminto yung parusang salot na kumitil ng 24,000 na buhay. Kaya ginantimpalaan si Pinehas ni Jehovah ng isang tipan ng pagkasaserdote. Kaya kagaya ni Pinehas, may mga pagkakataon na dapat din tayong maudyokang magsalita o kumilos upang ipagtanggol ang pangalan ni Jehovah at ang pagsamba sa Kanya at ang Kanyang bayan. Maraming salamat po. Brother Jess. Nagustuhan ko yung teksto ng 106:1 kasi ito yung taunang teksto noong 2015 na magpasalamat kayo kay Jehovah sapagkat siya ay mabuti. Nagustuhan ko ito kasi hindi ako mag-aanong magpo-focus sa problema o suliranin o kaya pagsubok, kundi magpo-focus doon sa pagpapala na tinatanggap ngayon at lalong higit sa hinaharap ng mga pagpapala. Maraming salamat po. Brother Mario Deluxe. Sa verse 8 po, pinakikita doon na kahit na napakatigas ng ulong Israelita, hindi pa rin sila pinabayaan ng ating Diyos na Jehovah. Makikita natin yung magandang katangian ng ating mahal na Ama na kung kahit nakagawa na sila, hindi pa rin sila pinababayaan. Sa katulad ng paraan, ganun din, konting problema lang,
nakakalimutan kagad natin si Jehovah. Kaya dapat ang gawin natin, isipin natin yung mga nagawang magaganda sa atin para anumang suliran at alalahan na dumating sa atin, ang Diyos na Jehovah pa rin ang ating pupurihin. Salamat po. Sister De La Cruz. Isang babalang halimbawa sa atin yung nasa talatang 7. Nakalimutan na agad ng mga Israelita yung lahat ng mabubuting bagay na ginawa ni Jehovah para sa kanila. Kaya para maiwasan yon, sikapin nating ipakita sa araw-araw, sa salita at gawa yung pagpapahalaga natin. Malay natin, makatulong ito sa iba na makayanan yung araw-araw na problema at stress sa mundong ito na halos hindi na marunong magpahalaga. Kaya tularan natin si Jehovah bilang mapagbigay at mapagpahalagang Ama. Maraming salamat po. Brother J.S. Sa verse 13 po, pagkatapos pong ligtas ng Diyos ni Jehovah ang mga Israelita, agad po nilang kinalimutan ito. Kaya magandang paalala po ito sa atin na kapag may mga nakuha po tayong pagpapala, papahalagahan po natin ito at magpapasalamat sa Diyos ni Jehovah. Maraming salamat po. Dumating na po tayo sa takdang oras. At maraming salamat po sa inyo mga nakakapagpatibay na mga komento. Maraming salamat, Brother Simon, sa pagtalakay sa espiritual na hiyas. Ganun din naman sa mga kapatid natin na nagkomento. Ngayon ay dumako na tayo sa pagbabasa ng Biblia. Ang tekstong babasahin ay ang awit 106:21 hanggang 48. At bahagi naman ito sa atin ni Brother Drashir Victoria. Kinalimutan nila ang Diyos na kanilang tagapagligtas, na gumawa ng mga dakilang mga bagay sa Ehipto. Kamanghang mga magawa sa lupay ni Ham, kagilagilalas ng mga gawa sa dagat na pula. Iutos na sana niyang lipulin sila. Pero si Moises na pinili niya ay nakiusap sa kanya para pigilan na mapamuksa niyang galit. At hinamak nilang kanais-nais na lupain. Hindi sila nanampalataya sa pangako niya. Patuloy sila nagbulong-bulungan sa mga tolda nila. Hindi sila nakinig sa tinig ni Jehovah. Kaya itinaas niya ang kamay niya para sumumpa na ibubuwal niya sila sa ilang. Ibubuwal niya mga inapon nila sa gitna ng mga bansa at pangangalati niya sila sa mga lupain. At sumama sila sa pagsamba kay Baal ng Peor at kumain ng mga inhandog sa mga patay. Ginalit nila siya sa mga ginawa nila at sumapit sa kanilang isang salot. Pero nang tumayo at mamagitan si Pinehas, natigil ang salot. At itinuring siyang matuwid sa ginawa niyang iyon sa lahat ng henerasyon magpakailanman. Ginalit nila siya sa tubig ng Meriba at napahamak si Moises dahil sa kanila. Inubos nila ang pasensya niya at nagsalita siya ng padalos-dalos. Hindi nila nilipol ang mga bayan, gaya ng iniutos ni Jehovah sa kanila. Sa halip, nakisalamuha sila sa mga bansa at sumunod sa kaugalian ng mga ito. Patuloy silang naglingkod sa mga idolo ng mga ito, at ang mga iyon ay naging bitag sa kanila. Inihahandog nilang ang mga anak nilang lalaki at ang mga anak nilang babae sa mga demonyo. Patuloy silang nagpadanak ng dugo ng mga inosente, ng dugo ng sarili nilang mga anak na inihandog nila sa mga idolo ng Kanaan, at ang lupa ay narumihan ng dugo. Naging marumi sila dahil sa kanilang mga gawain. Nagtaksil sila sa Diyos sa mga ginawa nila. Kaya ang galit ni Jehovah ay lumagablab sa bayan niya, at kinasuklaman niya ang kanyang mana. Paulit-ulit niya silang ibinigay sa kamay ng mga bansa, para mapamunuan sila ng mga napupuot sa kanila. Pinahirapan sila ng mga kaaway nila at napasailalim sila sa kapangyarihan ng mga ito. Maraming ulit niya silang iniligtas, pero nagre-rebelde sila at sumusuway at nalalagay sila sa kahihiyan dahil sa kasalanan nila. Pero nakikita niya ang pagdurusa nila at naririnig ang paghingi ng tulong. Alang-alang sa kanila ay inaalala niya ang kanyang tipan at naaawa siya sa kanila dahil sa kanyang masidhi at tapat na pag-ibig. Inuudyokan niyang maawa sa kanila ang lahat ng bumihag sa kanila. Iligtas mo kami, O Jehovah, na aming Diyos, at ipunin mo kami mula sa mga bansa para makapagpasalamat kami sa banal mong pangalan at magalak sa pagpuri sa iyo. Purihin nawa si Jehovah, ang Diyos ng Israel, magpakailanman, at sabihin nawa ng buong bayan, Amen. Purihin si Jah. Maraming salamat, Brother Victoria, sa pagbabasa ng Biblia. Ang ganda ng boses niya, mga kapatid, ano? Talagang nakinig tayo ng audio recording. Okay. Tinignan natin si Brother Victoria sa Aralin 10. Pabago-bago ng boses. Bakit ba mahalaga ito?
Ano sa palagay niyo mga kapatid, kung yung ating mga original song, pati yung mga kingdom song natin ay iisa lang yung tono? Magiging maganda kaya pakinggan iyon? Baka hindi, ano? Pero dahil paiba-iba yung tono, paiba-iba yung bilis at lakas, di ba ang saya at ang sarap pakinggan? Ganun din sa pagbabasa ng Biblia, mahalaga na iba-ibahin ang lakas ng boses, iba-ibahin ang tono ng boses, iba-ibahin ang bilis ng pagsasalita. Kapag ganito yung ginawa natin, hindi lang masarap pakinggan, katulad nung kay Brother Victoria, kundi maitatawid natin ng malinaw ang mga ideya sa Biblia at maaabot natin ng damdamin ng mga makikinig sa atin. At tiyak na sang-ayon tayong lahat na nagawa ito ni Brother Victoria. Muli, maraming salamat. Ngayon ay dumako na tayo sa ikalawang bahagi ng ating pagpupulong, ang maging mahusay sa ministeryo. Wala tayong mga estudyante na magtatanghal sa gabing ito, pero tatalakayin natin ang brochure na mahalin ng mga tao sa Aralin 11. Simple ang ginawa ni Jesus. Bahagi ito sa atin ni Brother Cerces Felicitas. Pakisuyo po. Kumusta kung ang kausap natin o tinuturoan natin sa Biblia ay nababahala siya kung ano ang kalagayan niya sa pangailangan niya sa araw-araw sa buhay, katulad ng pagkain, pananamit, or sa trabaho. Paano kaya natin siya matutulungan na madali niyang maintindihan ng ating kausap ang mensahe ng kaharian? Tamang-tama po ang ating mapapanood ngayon na video may kinalaman sa mahalin ang mga tao sa brochure na Aralin 11 na may paksang inilarawan ni Jesus kung gaano tayo kahalaga sa ating Ama. Panoorin natin ang video. Sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong mag-alala tungkol sa kakainin nyo o iinumin nyo o kaya naman kung anong isusuot nyo. Diba mas mahalaga naman ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? Tingnan nyong mabuti yung mga ibon sa langit. Hindi naman sila nagtatanim o umaani o nagtitipon sa kamalig. Pero ang inyong Ama sa langit, pinapakain sila. Diba mas mahalaga kayo kaysa sa kanila? Bago natin kunin yung dalawang tanong mga kapatid, basahin muna natin yung Mateo, Kabanata 6, talatang 25 hanggang 27. Brother Relox Mario. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong mag-alala kung ano ang kakainin o iinumin ninyo, o kung ano ang isusuot ninyo. Hindi ba mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? Tignan ninyong mabuti ang mga ibon sa langit. Hindi sila nagtatanim o umaani o nagtitipon sa kamalig, pero pinakakain sila ng inyong Ama sa langit. Hindi ba mas mahalaga kayo kaysa sa kanila? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kahit konti sa buhay niya dahil sa pag-alala? Salamat. Ang tanong, paano inilarawan ni Jesus na mahalaga tayo kay Jehovah? Sister Mariel Homok. Gumamit po siya ng isang simpleng ilustrasyon at yung ginamit niya po, yung pamilyar at madalas nakikita ng mga tagapakinig niya, yung mga ibon. Sinabi niya po sa teksto na kung yung mga ibon, hindi sila nagtatanim o umaani o nagtitipon, pero pinakakain sila ng Ama sa langit, hindi ba mas mahalaga kayo kaysa sa kanila? Kaya naintindihan po agad ng mga tagapakinig niya yung punto. Salamat. Brother Alboro. At saka yung mga hayop o kaya mga ibon, instinct yun. Kung inaalagaan ng Diyos na Jehovah yun, mas lalo tayo na mayroong attributes o sabing kawangis ng Diyos na Jehovah. Yung love, yung justice, power, yung apat na yun, ang attributes, ano pa yun?
Kaya nakikita natin kung paano si Jehovah nagmamahal sa atin. Salamat. Sa pangalawang tanong, kahit maraming alam ni si Jesus tungkol sa mga ibon, sa anong simpleng detalye siya nagpukus at bakit epektibo ang parang iyon? Brother Gumila. Nag-focus lang si Jesus doon sa simpleng detalye ng ibon na kung saan pangkaraniwang alam ng mga tao. Yung detalye doon na ang ibon hindi nagtatanim at hindi nag-aani. So hindi na nagpalawak pa masyado si Jesus tungkol sa ibon na maya, anong pinagkaiba sa pugo, anong pinagkaiba sa bato-bato. Eh kung ginawa niya yon, ay hindi na maalala ng mga tao yung pangunahing punto na ididiin niya. Maalala ng mga tao yung tungkol sa detalye ng mga ibon. So magandang tularan yung halimbawa ni Jesus na yun. Salamat. Kaya anong matutuhan natin ngayon sa ginawa ni Perong Jesus? Sister Loreto. Na kapag simple lang po yung pagtuturo natin, tsak na, yun ang maaalala ng mga tao. At madali natin maaabot yung puso nila. Salamat. Kaya doon sa tanong kanina, sa una nating binanggit na tanong, kumusta kung yung may bahay ay problema siya sa kanyang pangailangan? Paano natin i-apply yung ginamit ni Panginoong Hesus? Paano natin i-apply? Kapag tayo nagtuturo na sa kanila. Sister Homo. Ganon din po yung paggamit ng ilustrasyon na may pagkukumpara kagaya ng sa mga ibon na mas mababa yung value, pero ang mga tao na mayroon kagaya na banggit kanina, may mga katangian na kagaya ng sa Diyos, tiyak na mas pangangalagaan sila ng Diyos na Jehovah kung paano pinangangalagaan yung mas mabababang nila lang. Salamat. Meron pa kayong gustong idagdag mga kapatid? Brother Richard. Sa kahit na anong kalagayan natin sila matagpuan, sabihin din natin sa kanila kung gaano sila kahalaga sa Diyos na Jehovah. Salamat. Pero Sister Polikino. Kung bakit din po epektibo, kasi pananaw po ng mga tao yung kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero doon po sa itinuro ni Jesus, ipinakikita po na hindi po natin kailangan magkumahog kasi naglalaan ang Diyos na Jehovah ng mga pangangailangan natin. At idiniin niya po doon na kung paano yung mga ibon pinaglalaanan, lalo po higit tayo dahil mahal po tayo ni Jehovah. Salamat. Kaya natutuhan natin mga kapatid na kapag tayo ay nagtuturo sa ating mga inaaralan sa Biblia ay maging simple at direkta sa punto at madaling maintindihan ng ating kausap at lalo silang mapapalapit sa Diyos na Jehovah. Maraming salamat, Brother Felicitas, sa iyong bahagi. Ngayon naman ay tawagin natin si Brother Giovanni Homok sa pagtalakay sa karugtong ng Aralin 11. Pakisuyo po. Kanina pinakita kung paano naging simple sa pagtuturo ang ating Panginoon Hesus. Ngayon naman, ang tanong ay paano natin siya tutularan? Merong 3 paraan. Ano? Sino yung gusto magbigay ng unang paraan? Sister Homok, Faye. Huwag magsalita ng magsalita. Salamat. Pangalawa, Sister Alburo. Tulungan siyang makita ang koneksyon ng pag-aralan ninyo at ng mga bagay na alam na niya. Salamat. Yung pangatlo, Brother Tranquilino. Piliin ang mga ilustrasyon gagamitin mo. Okay. Yung 3 na yun, tatalakay natin isa-isa. No? So titingnan natin kung paano ito makakatulong sa atin para matularan natin ang pagiging simple ng pagtuturo ng ating Panginoon Hesus. Punta tayo dun sa unang bahagi, no? Huwag magsalita ng magsalita. Baka maisip natin mga kapatid, paano tayo magtuturo kung di tayo magsalita ng magsalita? Pero ano tinutukoy dito ng banggitin na huwag magsalita ng magsalita? Merong 4. Sinong gusto magbigay ng una? Sister o Brother Simon. Sabi, imbis na sabihin ang lahat ng alam mo tungkol sa paksa,
mag-focus lang sa impormasyon na sa publication. Ayan. So kung ano lang yung pinag-aaralan nyo, doon lang. Ano? Huwag na tayo kumuha pa sa iba. No? Mag-google pa tayo. Ano yung pangalawa? Brother Moran. Kapag nagtanong po tayo, hintayin po natin sila makasagot. Yung study po natin. Yan. Hindi natin sasagutin kagad. Ano? Paano, Brad, kung matagal talaga siya sumagot? Hindi niya alam. Anong gagawin natin? Papasok tayo dun sa pangatlo. Brother Domingo. Huwag nating sabihin na mali ang sagot niya, kundi gumamit tayo ng mga tanong para akayin siya upang maging tama ang kanyang sagot. Salamat. So magbabango ng bago. Ano yung pang-apat natin gagawin? Brother Homo, Adiel. At kapag naintindihan nyo na po yung mga pangunahing punto, tsaka lang po tayo lilipat sa susunod na punto. Ayan. Malinaw yung apat na yun. Hindi pala ang ibig sabihin itong wag magsalita ng magsalita. Ano naman yung ikalawang paraan? Yung binanggit kanina, tulungan siyang makita ang connection ng pag-aaral ninyo ng mga bagay na alam na niya. Paano natin gagawin yon? Paano natin siya matutulungan na magkaroon ng connection, yung alam niya at yung pag-aaralan? Sister Mariano. Halimbawa po, bago simulan po ang aralin tungkol sa pagkabuhay muli, pwede pong banggitin ang alam na niya tungkol sa kalagayan ng mga patay. Yan. Titingnan natin kung ano na yung alam niya, no? Tapos, ano may dudulot nun kapag ganun ang ginagawa natin? Brother Domingo. Para makuha niya yung connection doon sa pinapag-aralan. Kasi kung hindi natin establish yun, baka alam pa niya kapag namatay may umaalis, paano bubuhayin muli? Tuturo pagkabuhay muli. Kaya dapat may establish mo na talagang yung patay talaga para siya ay talagang bubuhayin muli. Salamat. Okay, tutungo na tayo dun sa pangatlo. Piliin ang mga ilustrasyong gagamitin mo. Nakita natin yung paraan ng ating Panginoon Hesus sa paggamit ng ilustrasyon. Ano? Ngayon naman, paano natin ito gagawin? Meron ulit 3 paraan. Ano yung una? Ayun, katabi ni Sister Loreto. Simple ba ang ilustrasyon? Ayan. Gaano kadaling intindihin yung ilustrasyon na gagamitin? Kanina gumamit si Jesus ng ibon. Lahat naman alam yung ibon. Ano yung pangalawa? Sister Canoto. Maintindihan ba ito ng agad ng study ko? Ayan. Mga ilustrasyon, baka yung kausap mo ay hindi masyadong mataas yung pinag-aralan, tapos solar system yung gagamitin natin, maintindihan kaya niya yun. O di kaya DNA. Kailangan natin maging maingat dun sa paggamit ng ilustrasyon. Ano yung pangatlo? Sister Christine. Maaalala kaya niya ang pangunahing punto, hindi lang ang ilustrasyon? Yan. Kailangan pala nating iisipin yun, mga kapatid. Baka yung ilustrasyon lang ang naalala niya, pero yung punto na itinuturo nun, wala na. Yan. So kanina, dun sa paraan ng ating Panginoon Hesus, naalala natin yung ilustrasyon, pero naalala natin kung ano ang mahalagang punto na gusto niyang iparating doon sa kanyang mga kausap. Okay. So, meron tayong mga ilang teksto dito, no? Sino yung gusto magkomento doon? Bakit binanggit itong Mateo 11:25? Anong punto ang naisituro sa atin ito sa pagiging simple? Sister Loreto. Yung po sa Mateo 11:25, tinuturuan po tayo nito na pag nagtuturo tayo, gawin nating simple. Lalo na kung gagamit tayo ng ilustrasyon. Yung madaling maintindihan, lalo na maunawaan ng mga tao na makikinig. Para malaman natin kung ito talaga yung mga tapat puso mga tao at makakaunawa ng mismong tinuturo ng Biblia. Salamat. Bakit pinanggit yung salitang itinago mo ang mga bagay na ito mula sa marurunong at matatalino? Sister Homo. Kasi ito ay nakaayon lang dun sa mga taong mapagpakumbaba at talagang nararapat na nakita ng Diyos na Jehova, nakarapat dapat sila. Yan. So kailangan nating simple, binanggit sa dulo, isiniwalat ang mga ito sa mga bata. Ang mga bata, hindi naman pwedeng gamitan natin ang mahihirap na mga salita.
Mahirapan silang intindihin yon. Kaya yung paraan ng pagtuturo natin, simple. Bakit naman ginamit yung 1:16-12? Sister De La Cruz. Pinapakita po ng teksto na hindi natin kailangan paulanan ng maraming impormasyon yung isang Bible study o isang interesadong tao. Hindi pa niya kayang unawain ito sa isang upuan lang. Kaya simplihan lang natin yung pagtuturo para mas madali nila itong maintindihan at isaalang-alang natin yung kanilang limitasyon. Yan. Kaya sabi kanina, huwag daw lumayo saan? At pagkatapos na masagot, anong gagawin? Tatandaan niyo ba? Kapag ka nagtuturo ka, Sister Loreto. Huwag po tayong lumayo sa paksa at pag nasagot na niya, lumipat na tayo. Ayan. Hindi natin dadagdagan. Ano? Sister Moyo. Hindi nga po binigyan ni Jesus ang kanyang mga alagad ng kaalaman na hindi nila kayang maunawaan. Kaya matutularan din natin si Jesus kung gagawin nating simply, madaling maintindihan at maalala ng mga tinuturuan natin sa Biblia ang mga paksang tinatalakay natin. Salamat. Huling teksto tayo. Unang Korinto 2:1. Sister Kapampangan. Binibigyan nga po tayo ng tip na hindi natin kailangan pahangain yung mga tao sa mahuhusay na pananalita. Natandaan ko po yung magandang kasabihan na yung pinakamahusay na guro ay ang pinakasimpleng magturo. Yan. Kaya kapag ikinakapit natin lahat ng mga pinag-aralan natin, no, simula kanina at sa ngayon, tiyak, tutularan natin ang pagiging simpleng magturo ng ating Panginoon Hesus. Maraming salamat, Brother Homok, sa iyong bahagi. Nakita natin sa tinalakay ang mga paraan kung paano natin matutularan si Jesus sa pagtuturo ng simple. Ngayon ay dumako na tayo sa huling bahagi ng ating pagpupulong, pamumuhay bilang Kristiyano. Awitin natin ang song number 78 na may pamagat, itinuturo ang salita ng Diyos. Halaw ito sa Gawa 18:11. Para sa lokal na pangangailangan, makakapanood tayo ng video. Ito ay may pamagat, mahalaga ka kay Jehovah. Pakisuyo sa video. Bilang mga lingkod ni Jehovah, walang ibang nakakapagpasaya sa atin kundi ang sambahin ang tunay na Diyos. Pero tao lang din tayo. Ibig sabihin, paminsan-minsan, sino man sa atin, pwede nating maisip, pwede nating madama na wala tayong halaga, mga panahong nasisiraan tayo ng loob. Halimbawa, iniisip mo ba kung talagang mahalaga ka sa paningin ni Jehovah? O baka may panahon na naiisip mo kung ano ang papel mo sa loob ng organisasyon ni Jehovah? O baka nararamdaman mo na wala kang halaga? Kapag ganyan, pwedeng mawala ang kagalakan natin. Baka nga magduda ka pa kung talagang pinapahalagahan ka ni Jehovah. Kung yan ang nararamdaman mo, hindi ka nag-iisa. Maraming taon na ang nakakalipas, sinabi din ng manunulat ng Awit 94 na may mga panahong nasiraan din siya ng loob. Basahin natin, Awit 94, talata 19. Kinakausap dito ng manunulat si Jehovah. Noong maraming gumugulo sa isip ko, pinayapa mo ang kalooban ko at pinaginhawa mo ako. Napansin niyo ba yung mga salita? Gumugulo sa isip. Pwedeng maraming dahilan. Pwedeng nakokonsensya tayo kasi baka nabawasan ng nagagawa natin sa ministeryo o sa kongregasyon. O baka natatakot ka na mapalayo ka sa mga mahal mo sa buhay. O baka nalulungkot ka kasi parang walang nakakapansin sa nagagawa mo. Kaya talagang kung minsan maraming gumugulo sa isip natin. Baka mawala ang kapayapaan natin at di tayo makatulog. At kung hindi tayo mag-iingat, baka makahadlang to sa panalangin natin, nasisira sa kaugnayan natin kay Jehovah. Siguradong magiging masaya dyan si Satanas. Ayaw nating mangyari yan, lalo na napakalapit na natin sa katapusan ng sanlibutang ito. Anong makakatulong sa atin para gumaan ang loob at isip natin? Sa pahayag na ito, sasagutin natin yan gamit ang isang nakakapagpatibay na hula. Sana matulungan at mapatibay ka ng mensahe ng kinasihang ulat na ito para mapaglabanan mo yung pakiramdam na wala kang halaga. Anong hula?
Pakisuyong buksan ang mga Biblia nyo sa Isaiah 56. Sa hulang ito, napakaganda ng sinabi ni Jehova para sa dalawang grupo ng tao. Mapapatibay kayo nito. Gusto ng dalawang grupong to na maglingkod kay Jehova, pero sa batas mosaiko, limitado lang o hindi pa nga talaga sila pwedeng makibahagi sa kaayusan ni Jehova sa dalisay na pagsamba. Sino sila? Basahin natin ang Isaiah 56, talata 3. Huwag sabihin ng dayuhang pumanig kay Jehova, siguradong ihihiwalay ako ni Jehova sa bayan niya. At huwag sabihin ng bating, isa akong tuyot na puno. Napansin niyo ba yung dalawang grupo, dayuhan o mga Disraelita at mga bating? Mga lalaking walang kakayahang mag-anak. Napakahirap ng kalagayan nila, baka nga nasisiraan pa sila ng loob. Nung panahon ni Isaias, pwedeng tumira sa Israel ang mga dituling dayuhan. Pero hindi talaga sila bahagi ng bayan. Hindi sila pwedeng makibahagi sa hapunan ng Paskwa. At bilang pag-iingat, hindi pinapayagan ang mga Israelita na maging malapit sa kanila. Pero marami sa kanila, minahal si Jehova. Tinanggap nila ang dalisay na pagsamba at naglingkod kasama ng bayan niya. Tawag sa kanila, mga proselita. Ginawa nila yon kahit hindi talaga sila magiging bahagi ng bansang Israel. Anong mararamdaman mo kung isa ka sa mga dayuhan nung panahong yon? Yung pinakakinatatakot mo, yung ihiwalay ka sa bayan ng Diyos. Malamang na marami ring gumulo sa isip mo. Pag-usapan natin ang ikalawang grupo. Binanggit ni Isaias ang mga bating. Kinapon o inalis ang reproductive organ ng mga lalaking to. Kaugalian noon ng mga bansang pagano sa silangan na gawing bating ang ilan sa mga batang nabihag sa digmaan. Doon pinaglilingkod sila sa maharlikang mga korte o sa iba pang gawain. Lumilitaw na noong panahon ni Isaias, nakilala ng mga hintil na bating ito si Jehova, minahal nila siya at piniling mamuhay kasama ng bayan niya. Sa paano man, naramdaman ng mga bating na ito na tanggap sila ng bayan ni Jehova at may pribilehyo silang sambahin siya. Pero, dahil mga bating sila, hindi talaga sila magiging bahagi ng kongregasyon ng Israel. Tapos, noong mga panahong yon at sa kultura nila, isang kahihiyan para sa isang lalaki na hindi siya magkaroon ng anak. Tingin nyo, marami din kayang gumugulo sa isip nila? Sigurado yon. Pero may magandang sinabi si Isaias tungkol sa grupo na to. Mahal sila ni Jehova. Kaya parang sinasabi ni Jehova sa kanila, alam ko kung anong nararamdaman nyo, pero sasabihin ko naman kung anong nararamdaman ko para sa inyo. Basahin natin ang Isaiah 56, talata 4 at 5. Ito ang sinabi ni Jehova sa mga bating na nangingilin ng aking mga sabat at pumipili sa kinalulugdan ko at nanghahawakan sa aking tipan. Magbibigay ako sa kanila sa bahay ko at sa loob ng aking mga pader ng isang monumento at isang pangalan. Isang bagay na mas mabuti kaysa sa mga anak na lalaki at anak na babae. Isang walang hanggang pangalan ang ibibigay ko sa kanila. Isang pangalan na hindi maglalaho. Bibigyan sila ng isang bagay na mas mabuti kaysa sa mga anak nang walang hanggang pangalan. Hindi nabawasan ang halaga nila sa paningin ng ating maibiging Diyos dahil lang sa kalagayan nila. Dahil buong puso silang sumusunod sa Kanya, hindi sila kakalimutan ni Jehova. Magkakaroon sila ng walang hanggang pangalan, pangalang hindi maglalaho. Talagang pinapahalagahan sila ni Jehova, kaya nga iniingatan niya ang alaala ng paglilingkod nila sa loob ng bahay niya, sa mga pader niya, gaya ng isang monumento. Kaya isipin ang nadama ng mga bating na ito nang may ipangako si Jehova para sa kanila. Alam nilang pinapakinggan sila ni Jehova at naaawa siya sa kanila. Siguradong yung mga bagay na gumugulo sa isip nila, unti-unting nawala, unti-unting gumaan ang pakiramdam nila. Pero bakit pinangakuan ni Jehova ang dalawang grupong ito?
Ano kaya ang nakita ni Jehovah sa kanila? Di natin alam ang lahat, pero may ilang detalye tayong alam. Paglipas ng ilang panahon, ipinaalam sa atin yan. At napakahalaga ng detalyeng yan. Halimbawa, sa aklat ng Nehemias, mababasa natin doon yung 2 dayuhan na namumuhay kasama ng bayan ng Diyos. May matututuhan tayo sa mga pangalan nila. Ipinakilala sila sa atin sa Nehemias 3:7, si Melatias ng Gibeonita at si Hadon ng Meronotita. Mga dayuhan sila. Pero kapansin-pansin ang ibig sabihin ng pangalan nila. Ang ibig sabihin ng Melatias, si Jah ay naglaan ng pagtakas. Ang Hadon naman, si Jehovah ay nakinig. Saan nakuha ang mga pangalan nila? Malamang na ipinanganak sila sa Babylonia. Mga dayuhan ang mga magulang nila na sumama sa tunay na pagsamba. At noong 607 BCE, dinala silang bihag. Hindi likas na Israelita ang mga magulang ng mga lalaking ito. Pero yung pangalan na pinili nila para sa mga anak nila, makikita doon yung pag-ibig nila sa pangalan ni Jehovah. At kahit di Israelita ang mga anak ng mga dayuhang to, pinakita nilang sila mismo mahal nila si Jehovah kasi tumulong sila sa pagtatayong muli ng Jerusalem. Anong nararamdaman ni Jehovah para sa mga dayuhang ito? Pansinin ang sinabi pa sa hula. Basahin natin ang Isaias, Kabanata 56, talata 6 at 7. Kung tungkol sa mga dayuhan na pumanig kay Jehovah para sumamba sa Kanya, para ibigin ang pangalan ni Jehovah at maging mga lingkod niya, lahat ng nangingilin ng sabat at hindi lumalapastangan dito, at nang hahawakan sa aking tipan, dadalhin ko rin sila sa aking banal na bundok at magsasaya sila sa loob ng aking bahay panalanginan. Ang kanilang mga buong handog na sinusunog at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa altar ko. Dahil ang bahay ko ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng bayan. Nakita ni Jehovah na maingat na sinusunod ng mga dayuhang ito ang mga kautusan ng tipan na hindi naman talaga sila magiging bahagi. Sa talata 6 at 7, para bang sinasabi ni Jehovah na iniimbitahan niya sila sa bahay panalanginan para sa lahat ng bayan, mga Hudyo at mga dayuhan. Siguradong gumaan ang loob nila nang marinig nilang mga salitang to. Pero hindi lang basta sinabi ni Jehovah sa kanila na mahalaga sila. Pinakita niya yon. Paano? Kasama sa mga dayuhang bumalik sa Jerusalem noong 537 BCE, ang isang grupo ng mga dayuhan na naging mga proselita. Kabilang sa kanila ang mga inapo ng mga Gibeonita, isang bansa na sumama sa Israel at naglingkod bilang mga tagakuha ng kahoy at tagaigib ng tubig para sa mga Israelita at para sa altar ni Jehovah. Wala namang nagawang kasalanan ang mga inapong ito ng mga Gibeonita, pero napakatagal nilang naging bihag sa Babylonia. Wala rin silang mana doon sa Israel. Mga lingkod lang sila doon. Pero bumalik sila sa Jerusalem at tumulong sa pagtatayo ng templo at ng mga pader nito. Bakit nila yung ginawa? Dahil mahal nila si Jehovah. Walang inasahang kapalit ang mga Gibeonitang to sa paglilingkod nila. Pero may pambihirang bagay silang natanggap. Pagkatapos matanggap ng mga Israelita ang mana nila, ang grupong ito, ang mga Netineo na wala namang mamanahing lupa, ay binigyan ng matitirhan. Saan kaya yon? Sa labas ng lungsod? Sa isang pangit na lugar? Sa isang parte ng Jerusalem na abandonado? Hindi. Sinasabi ng Biblia na binigay sa kanila ang Opel. Ngayon, tingnan ang mapa. Nakita nyo ba? Nasaan ang Opel? Doon mismo sa tabi ng templo. Gusto ni Jehovah na malapit sa kanya ang mga tagakuha ng kahoy na to. Pinapakita niyan na talagang mahal at pinapahalagahan ni Jehovah ang mga tapat na dayuhang to na ginawa ang lahat para sambahin siya dahil mahal nila siya. Anong aral? Limitado lang ang pwedeng gawin ng mga bating at mga dayuhan sa paglilingkod sa Diyos. Kung sa tao lang, baka ang tingin sa kanila ordinaryo lang. Walang halaga. Baka nga mababa pa ang tingin sa kanila ng iba. Hindi ganyan ang tingin ni Jehovah sa kanila.
Kilala niya ang bawat isa sa kanila. Nakikinig siya sa mga panalangin nila. At ang bawat isa sa kanila, napakahalaga. Baka ordinaryong tao ka lang para sa iba. Pero para kay Jehovah, espesyal ka. Halimbawa, anong nakikita nyo? Kung nasa isip nyo buhangin, tama kayo. Isa ito sa pinakakaraniwang bagay na makikita sa lupa. Di ba ganyan naman talaga? Walang espesyal sa buhangin. Wala kang makikitang pagkakaiba sa bawat butil. Walang kulay, walang kinang, at pagkagawa sa buhangin ng kwintas mo, di mo yun pagmamalaki. Pero anong makikita mo pag tiningnan mo to sa ilalim ng microscope? Sa paningin natin, parang walang maganda sa buhangin. Pero kapag pinalaki mo yung mga butil sa ilalim ng microscope, makikita mong napakaganda nito. May makikita ka ditong maliliit na shell, kristal na may iba't ibang hugis at kulay. Sa isang dakot lang ng buhangin, napakarami ng hiyas na makukuha. Ganyan din ang nakikita ni Jehovah sa iyo. Kung paanong nakikita ni Jehovah na napakahalaga ng tapat na mga bating at mga dayuhang ito, nakikita rin niyang mahalaga ka. Oo, ikaw na nalilimitahan sa paglilingkod dahil sa edad, ng hihinang katawan, pabago-bagong emosyon o maraming responsibilidad sa pamilya, mahalaga ka kay Jehovah. Yung kalagayan mo, hindi yun ang tinitingnan ni Jehovah. Tandaan, sa mata ng Diyos, ang halaga mo bilang tao ay hindi nasusukat sa dami ng nagagawa mo, kundi sa pagsisikap mo. Nagpo-focus si Jehovah hindi sa limitasyon mo, kundi sa potensyal mo. Alam niyang magiging perpekto ka at mabubuhay ng walang hanggan. Kapag naglingkod ka kay Jehovah ng buong puso sa kabila ng mga limitasyon mo, isa kang kayamanan o mahalagang pag-aari para sa Kanya. At dahil ganun ka kahalaga kay Jehovah, sigurado, lagi Kanyang tutulungan. Mahal na mahal Kanya. Naalala mo ba yung tapat na salmista na nagsabing maraming gumugulo sa isip niya? Sa awit 94:19? Pagkatapos nun, sinabi niya kay Jehovah, pinayapa mo ang kalooban ko at pinaginhawa mo ko. Pero sino yung sumulat ng awit na yon? Di natin siya kilala. Pero kilala siya ni Jehovah. At iningatan niya ang mga salita ng salmistang ito sa Biblia sa loob ng libu-libong taon. Gaya ng salmista, ng mga dayuhan, ng mga bating, anuman ang kalagayan mo, kapag naglingkod ka kay Jehovah at ibinigay mong buong makakaya mo sa Kanya, hindi mawawalan ng halaga ang mga pagsisikap mo. Bibigyan ka ni Jehovah ng walang hanggang pangalan. Dahil para sa ating makalangit na Ama, mahalaga ka. Ang ganda ng bidyong napanood natin, ano? At yak, napatibay tayo doon. Ngayon, pumunta na tayo sa huling bahagi, ang pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Gagampanan sa atin ito ni Brother Kevin Simon. Magbukas tayo ng bagong kabanata, Kabanata 18, na may temang hanapin ng Diyos at talagang makikita siya. Sa buong kabanatang ito, anong matututuhan natin? Nagbangon si Pablo ng puntong mapagkakasunduan nila ng kanyang mga tagapakinig at nakibagay siya sa kanila. Ang buong saklaw ng Kabanatang 18 ay yung mababasa natin sa Gawa 17, 16 hanggang 34. Dito matatapos ang Gawa, Kabanatang 17. Pero ngayong gabi, 5 para po lamang ang ating gagawin, ang ating pag-uusapan at 2 kahon. Para tayong maglalakbay ngayon sa Atenas. Tignan natin. Simulan natin ang pagtalakay. Pakikisuyuan natin si Brother Aaron Trabanca para basahin sa atin ang 1, 2, at 3 para po. Lubhang nababahala si Pablo. Siya ay nasa lungsod ng Atenas sa Gresya, ang sentro ng edukasyon kung saan nagturo sina Socrates, Plato at Aristotle. Napakarelihiyoso ng mga taga-Atenas. Saan man tumingin si Pablo sa mga templo, liwasan at lansangan, nagkalat ang mga idolo. Palibas ay maraming sinasambang Diyos ang mga taga-Atenas, alam ni Pablo kung ano ang tingin ni Jehovah ang tunay na Diyos sa idolatria. Gaya ni Jehovah, kinasusuklaman din niya ang mga idolo. Lalo nang nanindig ang balahibo ni Pablo sa nakita niya sa pamilihan. Nakahilera sa gawing hilagang kanluran,
malapit sa mismong pasukan, ang maraming estatwa ng Diyos na si Hermes na nagtatampok ng kanyang ari. Puno ng dambana ang pamilihan. Paano kaya mangangaral ang masigasig na apostol sa napaka-idolatrosong mga taga-Atenas? Makokontrol kaya niya ang kanyang damdamin at makakahanap ng puntong mapagkakasunduan nila? Matutulungan kaya niya sila na hanapin ang tunay na Diyos at talagang makita siya? Ang pahayag ni Pablo sa mga edukadong lalaki ng Atenas, gaya ng nakaulat sa Gawa 17:22 hanggang 31, ay magandang halimbawa ng kahusayan sa pagsasalita, pagiging mataktika, at pagkakaroon ng kaunawaan. Marami tayong matututuhan kay Pablo sa pagbabangon ng puntong mapagkakasunduan natin ng ating mga tagapakinig. Ano pat tinutulungan silang mga tuwiran. Maraming salamat. Tanong sa 123A, bakit lubhang nabahala si Pablo noong nasa Atenas siya? Maraming punto, pwede kayo magbigay ng ilan. Brother Domingo, Milky, pakisuyo. Dahil napakarelihiyo sa mga taga-Atenas, nung nandun si Pablo, kahit saan man siya titingin, ay talagang nagkalat ang mga idolo. Napagkat ang mga taga-Atenas ay maraming sinasambang mga Diyos. At alam niya na ito ay kinamumuhian ng Diyos na Jehova. At maging siya, namumuhi din sa mga idolo. Maraming salamat po. Ano pa? No, ang kabigla-bigla. Sabi nga dyan sa para po, nanindig ang balahibo niya. Sister Simon, Sarah. Nakita rin ni Pablo na nakahilera yung maraming estatwa ng Diyos na si Hermes na nagtatampok ng ari nito. Kaya nakakabigla nga ang ganong mga pangitain. Bilang pagdiriin, ano ang tingin ni Pablo sa mga ito? Sister Jen, Kung tayo yung nandoon, kagaya ni Pablo, makikita natin, nako, edukado ang mga nandito. Hindi basta-basta pwedeng mapatotohanan dahil tiyak na matataas yung kanilang pinag-aralan. At ganun din, ang dami nilang mga idolo. Kaya talagang sa relihiyon at sa edukasyon, parang sobrang mahirap silang hikayatin. Maraming salamat po. Sister Manel, porson ko lang, pakisuyo. Alam ni Pablo na kinasusuklaman ng Diyos na Jehova ang idolatriya. Kaya naman ganun din yung nararamdaman niya. Marami pong salamat. Kasuklam-suklam ito sa kanya. Anong mga tanong ngayon ang bumabangon? Ito ang sitwasyon. Anong mga tanong ang bumabangon? Sister Pinky Carlos, pakisuyo. Paano kaya mangangaral ang masigasig na apostol sa napaka-idolatrosong mga taga-Atenas? Maraming salamat. Meron pa bang tanong? Sister Ami Rilox, pakisuyo. Makokontrol kaya niya ang kanyang damdamin at makakahanap ng puntong makakapagkasunduan nila. Maraming salamat. Ikatlong tanong, Sister Rilox. Matutulungan kaya niya sila na hanapin ang tunay na Diyos at talagang makita siya. Marami pong salamat. Sasagutin natin ang mga tanong na iyan habang tinatalakay natin ang buong kabanatang 18. Tanong sa B, ano ang matututuhan natin kay Pablo? Sister Amordum, pakisuyo. Nung nagpahayag si Apostol Pablo sa mga taga-Atenas, sa halip na hatulan niya yung mga taga-Atenas, sinabi niya dun sa talata 22 sa Gawa, mga lalaki ng Atenas, kumpara sa ibang mga tao, napansin ko na mas may takot kayo sa bathala. Kaya nakita natin yung kahusayan niya sa pagsasalita na parang sinasabi niya dun sa mga tao na napaka-reliyoso ninyo. Kaya naging mataktika siya at ginamit ni Apostol Pablo yung mga paniniwala nila para maibahagi niya yung mabuting balita. Maraming salamat. May binigay ng preview si Sister Dom sa mga susunod ng mga verses na tatalakayin natin.
karagdagan. Sister Lynn Muyo, pakisyo. Matututuhan din natin kay Pablo yung pagbangon niya ng mga puntong mapagkakasunduan. Kaya matutularan din natin siya sa bagay niya ito. Kaya natulungan niya yung mga tagapakinig niya ng mga tuwiran. Marami pong salamat. Brother Alburo, pakisuyo po. Binigyan din sila ng pagkakataon para mga tuwiran. Huwag yung siya lang ang salita ng salita. Kaya pinabaya sa kanila, sarilang kaisipan, sige, magbangon kayo, may tanong kayo, okay lang, sige. Pag-usapan natin yan. Parang ganun. Tama. Maraming salamat po. Mahusay na halimbawa talaga sa atin, si Pablo. Ipagpatuloy natin ang pagtalakay sa pagtuturo sa pamilihan. Dito tayo sa 4 at 5. Dumalaw si Pablo sa Atenas noong mga 50 CE sa kanyang ikalawang paglalakbay bilang misyonero. Habang hinihintay ang pagdating ni Silas at Timoteo mula sa Berea, si Pablo ay nakikipagkatwiranan sa mga Hudyo gaya ng nakaugalian niya. Pumunta rin siya sa isang teritoryo kung saan matatagpuan ang mga di-Hudyong mamamayan ng Atenas na nasa pamilihan. Ang pamilihan ng Atenas na nasa hilagang kanluran ng Acropolis ay may lawak na mga 5 ektarya. Hindi lang iyon isang lugar para mamili at magbenta, nagsisilbi rin itong liwasan ng lungsod. Ayon sa isang referensya, ang lugar na iyon ang sentro ng ekonomiya, politika at kultura ng lungsod. Gusto ng mga taga-Atenas na magtipon dito para pag-usapan ang intelektual na mga paksa. Hindi madaling kumbinsihin ang mga tagapakinig ni Pablo, kasama sa mga ito ang mga Epikureo at Estoiko na magkaribal na grupo ng mga pilosopo. Naniniwala ang mga Epikureo na basta na lang umiral ang buhay. Sa maikli, ganito ang prinsipyo nila sa buhay. Hindi dapat matakot sa Diyos, hindi masakit mamatay, pwedeng magpakabuti, mapagtitiisan ang kasamaan. Katwiran at lohika naman ang itinataguyod ng mga Estoiko at hindi sila naniniwalang isang persona ang Diyos. Ang mga Epikureo at Estoiko ay parehong hindi naniniwala sa pagkabuhay muli na siyang itinuturo ng mga alagad ni Kristo. Maliwanag na ang pananaw ng dalawang grupong ito ng mga pilosopo ay hindi kaayon ng nakahihigit na katotohanan ng tunay na Kristyanismo na ipinangangaral ni Pablo. Tanong, saang lugar sa Atenas nangaral si Pablo? Brother Jess, pakisuyo. Sa Acropolis. Maraming salamat. Sister Loreto, pakisuyo. Sa Gawa 17:17 po, pumunta si Pablo sa mga sinagoga. Doon po siya nangatwiran. Gayun din, nakipagkatwiranan din po siya doon sa pamilihan. Yan. Pag-usapan natin. Marami pong salamat. Pag-usapan natin ang pamilihan. Ano ba ang pamilihan? Saan ito tumutukoy? Pwede ba kayo magbigay ng konting geographical data? Brother Milky Domingo. Ito yung nasa hilagang kanluran ng Acropolis at may lawak na 5 hektarya. At dito, hindi lang ito nagiging pamilihan upang sila'y magbenta at bumili, kundi nagsibinin pala itong liwasan ng lungsod kung saan ito ay naging sentro ng ekonomiya, politika at kultura. At dito rin nagpupunta mga taga-Atenas upang pag-usapan ng mga intelektual ng mga paksa. Maraming salamat po. Nung unang binasa ko to, sabi pamilihan, ang unang pumasok sa isip ko, palengke. Yung pamilihan, palengke. Pero hindi, no? Idiniin ng para po, hindi lang siya bilihan ng isda at gulay, kundi marami ang ginagawa doon. Siguro mas maganda pag-usapan natin ng higit, may kinalaman doon sa Atenas. Pag-usapan natin yung kahon na Atenas, sentro ng kultura ng sinaunang daigdig. Ipabasa natin yung 1 at 2 para po. Ang Acropolis ng Atenas ay isang matibay na kutang nakatayo na bago pa man simulang itala ang kasaysayan ng lungsod noong ika-7 siglo BCE. Ang Atenas ang naging pangunahing lungsod ng distrito ng Attica at may lawak itong mga 2,500 kilometrong kwadrado na napapalibutan ng bundok at dagat. Lumilitaw na ang pangalan ng lungsod na ito ay may kaugnayan sa patron nitong si Athena. Noong ika-6 na siglo BCE, ang mambabatas sa Atenas na si Solon ay gumawa ng reforma sa lipunan, politika, batas at ekonomiya ng lungsod.
Napabuti niya ang buhay ng mahihirap at naglatag siya ng pundasyon para sa isang demokratikong pamahalaan. Pero mga mamamayang malaya lang ang nakikinabang sa uring ito ng pamahalaan. At nagkataon naman na ang malaking porsyento ng populasyon ng lungsod ay mga alipin. Maraming salamat. Tanong doon sa unang dalawang para po, gaano kalaki ang Atenas? Usapan natin. Gaano siya kalaki? Brother Walter Lipan, pakisyo. Ito po yung may lawak na 2,500 kilometro kwadrado at napapalibutan mga bundok at dagat. Ayan. Okay. Saan nauugnay ang pangalan na Atenas? Brother Terence Moran, pakisyo. Ito po ay may kaugnayan sa patron nitong si Athena, yung kanilang God of Wisdom. Ayan. Oo, kasi maraming mga Diyos, no, ang mga taga-Atenas. Sino si Solon at ano ang ginawa niya? Solon. Natanong ginawa niya. Sister Loreto Luz, pakisuyo. Isa po siyang mambabatas sa Atenas at meron po siyang ginawang reforma sa lipunan, politika, batas at ekonomiya mismo nung Atenas. Dahil doon napabuti yung buhay ng mga mahihirap, naglatag siya doon ng pundasyon para din sa isang demokratikong pamahalaan. Maraming salamat po. Karagdagang punto. Si Brother Alburo, pakisuyo. Masasabi natin mababatas, congressman, para sa atin yan. Ganun ba yun? Sinong gustong tumulong kay brother? Mambabatas, gumagawa ng batas. Sister Jen Homo, pakisiyo. Kaya lang po yung batas na nagawa niya para lang dun sa mga malalaya kahit na mga mahihirap. Kasi karaniwan na malaking yung porsyento na ang nandun sa lungsod na yun ay mga alipin. Kaya hindi sila nagbe-benefit. Tama, maraming salamat po. Ipagpatuloy natin ang pagbasa. Dito tayo sa 3 at 4. Matapos malupig ng mga Grego ang mga Persyano noong ika-5 siglo BCE, ang Atenas ang naging kabisera ng isang maliit na imperyo na ang mga barkong pangkalakal ay umaabot mula Italia at Sicilia sa kanluran hanggang Cyprus at Syria sa silangan. Noong kasikatan ng Atenas, ito ang sentro ng kultura ng sinaunang daigdig at nangunguna ito sa larangan ng sining, dula, filosofiya, retorika at siyensya. Maraming pampublikong gusali at templo ang lungsod na ito. Pero ang tanaw na tanaw ay ang Acropolis, isang malaking burol na kinatatayuan ng Parthenon at ng 12 metrong estatwa ni Athena na gawa sa ginto at garing. Ang Sparta ang unang nakasakop sa Atenas, sumunod ang Macedonia at ng bandang huli ay ang Roma, na siyang nanlimas sa kayamanan ng lungsod na ito. Sa kabila nito, noong panahon ni Apostol Pablo, bantog pa rin ang Atenas dahil sa maningning na kahapon nito. Sa katunayan, hindi ito kailanman naging bahagi ng alinmang lalawigang sakop ng Roma, kundi binigyan pa nga ito ng otoridad na magpatupad ng sariling batas para sa mga mamamayan nito at ng exemption mula sa pagbabayad ng buwis sa Roma. Bagaman hindi na ganoon kaningning ang Atenas, nananatili pa rin itong sentro ng mataas na edukasyon kung saan pinag-aaral ng mayayaman ang mga anak nila. Maraming salamat. Tanong, ano ang angat na angat sa Atenas? Saan sila sikat? Saan sila kilala? Parang may nagtataas ng kamay. Itaas niyo po yan. Tama yung sagot niyo. Sister Ai, pakisuyo. Sikat po sila sa sining, dula, pilosopiya, retorika at siyensya po. Yeah, maraming salamat po. Diba? Merong kilalang area doon. Anong tawag? At ano ang makikita doon? Brother Ace Amora, pakisuyo. Ito po yung Acropolis, isang malaking burol na tinatayuan ng Parthenon at ng 12 metrong estatwa ni Athena. Yan, maraming salamat po. Pag sinerch nyo yan sa Google, makikita nyo sikat talaga yung area na yan, yung Acropolis na yan.
Baka pag nakita niya, ito pala yung Acropolis, parang mga haligi siya. Maganda, parang tourist spot. Ganun. Sino-sino ang sumakop sa Atenas? Sino-sino ang sumakop? Sister Fe Homok, pakisuyo. Yung una po, yung Sparta, then sumunod yung Macedonia, at yung bandang huli po, Roma. Maraming salamat. Daming sumakop sa kanila. Pero may napanatili ang Atenas. Ano iyon? Brother Joaquin, pakisuyo. Yung sentro po ng mataas na edukasyon. Yeah, maraming salamat. Ano pa? Isa yun. Brother Milky Domingo, pakisuyo. Naging bantog pa rin ng Atenas dahil sa kanyang maningning na kahapon ito. Yeah. At binigyan siya ng, sabi dito ay, hindi kailanman ito naging bahagi ng lalawigang sakop ng Roma, kundi may kalayaan siya, may sariling otoridad na magpapatawad ng kanyang sariling batas. At exempted pa rin sa pagbabayad ng buwis. Special ang Atenas. Ipagpatuloy natin. Bumalik tayo doon sa paragraph 4 sa Kabanata 18. Ipagpatuloy natin ang tanong, bakit masasabing hindi madaling kumbinsihin ang mga tagapakinig doon? Doon sa Atenas o doon sa pamilihan. Bakit hindi sila madaling kumbinsihin? Brother Romyedum, pakisuyo. Hindi nga madaling para kay Pablo na makumbinsi yung mga tagapakinig niya dahil nga may dalawang grupo na Epicoreo at Stoico na magkaribal na pilosopo. Ang grupo ng Epicoreo ay naniniwala sila na basta na lang umiiral ng buhay. Pero yung Stoico naman, hindi sila naniniwala ang persona ang Diyos. Kaya yung dalawang grupo na ito ay parehong hindi naniniwala sa pagkabuhay muli na siyang itinuturo ng alagad ni Kristo. Maraming salamat. Nagbigay na si Brother Romeo ng kakaunti background tungkol sa mga Epicoreo at Stoico. Pag-usapan natin yan dito sa box. Mga Epicoreo at Stoico. Pakisuyo sa pagbasa. Ang mga Epicoreo at Stoico ay dalawang magkaibang grupo ng mga pilosopo. Pareho silang hindi naniniwala sa pagkabuhay muli. Naniniwala ang mga Epicoreo na may mga Diyos, pero iniisip nila na walang pakialam ang mga ito sa mga tao at hindi rin nagbibigay ng gantimpala o parusa ang mga ito. Kaya para sa kanila, walang saysay ang pananalangin o paghahandog. Para sa mga Epicoreo, wala nang mas mabuting gawin kundi ang masiyahan sa buhay. Wala silang sinusunod sa mga pamantayang moral, pero itinuturo din nilang huwag magpakasasa sa anumang bagay para maiwasan ang masasamang epekto nito. Kumukuha lang sila ng kaalaman para hindi sila maimpluwensyahan ng mga pamahiin o matakot dahil sa mga itinuturo ng reliyon. Naniniwala naman ang mga Stoico na ang lahat ng bagay ay bahagi ng isang bathala na hindi isang persona at na ang di umano'y kaluluwa ng tao ay galing doon. Iniisip ng ilang Stoico na ang kaluluwang ito ay mapupuksa rin kasama ng universo. Naniniwala naman ang ibang Stoico na ang kaluluwang ito ay muling kukunin ng bathala. Ayon sa mga pilosopong Stoico, matatamo ang kaligayahan sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ng kalikasan. Maraming salamat. Maraming salamat, Brother Aaron Trabangka, sa mahusay na pagbasa ng lahat ng mga parapo ngayong gabing ito. Tanong, saan naniniwala ang mga Epicoreo? Pwede ba kayo magbigay ng ilang punto? Brother Milky Domingo, pakisuyo. Bagaman naniniwala sila sa Diyos, pero iniisip nila na ang Diyos ay walang pakialam sa mga tao sapagkat hindi nagbibigay ng gantimpala o nagbibigay ng parusa sa mga ito. Kaya wala din saysay yung pananalangin sa Diyos sa kanila sapagkat gano'n ang kanilang paniniwala. Maraming pong salamat. Kaya ano ang goal nila para mabuhay? O saan lang nakapokus ang kanilang buhay? Brother Sean, pakisuyo.
Kasayahan sa buhay lang po. Tama, maraming salamat. Karagdagan. Sister Simon, pakisuyo. Wala din silang sinusunod na mga pamantayang moral. Pero itinuturo din nila na huwag magpakasasa sa anumang mga bagay para maiwasan daw yung masasamang epekto nito. Ayan. Bakit sila kumukuha ng kaalaman? At sila nag-aaral? Sister Bea Santos, pakisuyo. Kumukuha nga po sila ng mga kaalaman para hindi sila basta ma-impluwensyahan ng mga pamahiin o matakot dahil sa mga itinuturo ng relihiyon. Maraming salamat. Pag-usapan natin ang Stoiko. Ano naman ang pinaniniwalaan nila? Ang mga Stoiko. Sister Aguilar, pakisuyo. Naniniwala naman ang mga Stoiko na ang lahat ng bagay ay bahagi ng isang bathala na hindi isang persona at na ang di umano'y kaluluwa ng tao ay galing doon. Marami pong salamat. Ano pa? Ang hirap ng CBN. Brother Richard, pakisuyo. Iniisip din po nila na ang kaluluwa ay mapupuksa kasama ng universo. Tama. Ano pa? Brother J.E. Relax, pakisuyo. Naniniwala naman po yung ibang Stoiko na ang kaluluwang ito ay muling kukunin po ng bathala. Yan. Okay. At paano nila matatamo ang kaligayahan? Ayan, dumami na yung kamay. Brother Relax, pakisuyo. Ito po yung sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ng kalikasan. Maraming salamat. Ano ang pagkakatulad o pagkakapareho nilang dalawa? Pakisuyo, Brother Naru. Bagaman po magkaribal yung dalawang grupo ng pilosopong ito, pareho po silang hindi naniniwala sa pagkabuhay muli. Maraming salamat. Sorry po. Medyo mahina yung tenga ko. Okay. Maraming salamat doon. Kaya nakita natin ngayong gabi kung ano ang magiging kalagayan ni Pablo at ng mga kasama niya na mga ngaral dito. Nakita natin na doon sa area na yon, mahilig pag-usapan ang intelektual na mga bagay. So hindi sila yung mga taong walang masyadong pakialam. Hindi, mahilig silang pag-usapan ang importanteng mga bagay. Gustong-gusto nila iyon. At pagkatapos, may kahaharapin siyang dalawang klase ng mga tao. Epikureo at Stoiko. Mukhang magiging hamon ang kanyang pangangaral sa mga ito. Pero ano kaya ang magiging resulta? Abangan natin sa susunod na pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Ibalik natin sa chairman. Maraming salamat, Brother Simon, sa pangangasiwa ng pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Dito na po natatapos ang ating pagpupulong. Pero ano ba ang natutuhan natin ngayong gabi? Kanina sa pahayag, nakita natin ang hindi magandang halimbawa ng mga Israelita. Noong dumating sa kanila yung mga problema, nakalimutan nila ang kanilang tagapagligtas na si Jehovah. Kaya anong aral nito sa atin? Anumang problema ang mapaharap sa atin, huwag nating kalimutan at alalahanin natin ang mga nagawang tulong at pagpapala sa atin ni Jehovah. Tinuruan din tayo ni Jesus kung paano magturo sa simpleng paraan at gusto natin yung tularan sa ating ministeryo. Sa halimbawa naman ni Pablo, nakita natin na kahit mahirap mangaral sa lungsod ng Atenas dahil sa mga paniniwala ng mga tao, pero nagpatuloy pa din siya sa pangangaral ng mabuting balita. Magandang halimbawa ito na matutularan natin. Ano naman yung ating abangan next week? Paano ba natin maipapakita ang pasasalamat natin sa kabutihan ni Jehovah? Matatalakay natin yan sa 10 minutong pahayag. Next week, abangan din natin yung ating mga estudyante
At may pahayag tayong mapapakinggan na may temang paano ka o paano ko maiiwasang maging negatibo. O magandang topic ito. May mapapanood din tayong video tungkol sa kasaysayan ng ating mga kingdom songs. Abangan natin ang lahat ng yan. Ngayon, bago natin tuluyang tapusin ang ating pagpupulong, meron muna tayong mga babasahin na mga announcements. Marami-marami ito mga kapatid. Ito yung may sulat tayong natanggap galing sa ating branch. Okay, basahin ko yung una. Paksa, imbitasyong dumalo sa espesyal na programa sa Metro Manila Assembly Hall. Mahal na mga kapatid, natutuwa kaming ipaalam sa inyo na napili ang inyong kongregasyon na dumalo ng in-person sa espesyal na programang idaraos kaugnay ng dalaw sa ating sangay na mga kinatawan ng punong tanggapan. Gaganapin ito sa Metro Manila Assembly Hall sa Novaliches, Quezon City sa Linggo, February 9, 2025 mula 9 hanggang 11:45 ng umaga. Ang buong programa ay nakastream sa mga Kingdom Hall ng mga saksi ni Jehovah sa buong bansa para marami ang makinabang. Nasa ibaba ang karagdagang mga tagubilin sa pagdalo ninyo sa okasyong ito. Imbitasyon, mga bautisado at di bautisadong mga mamamahayag lang kasama ang menor de edad nilang mga anak ang imbitadong dumalo ng in-person sa Assembly Hall. Ang mga interesado, Bible study at ang mga wala sa kalagayang makadalo ng in-person ay pwedeng dumalo sa isang kalapit na Kingdom Hall kung saan naka-stream ang programa. Mga safety protocol. Sa araw ng programa, ang mga may sipon o tulad trangkasong mga sintomas o ang mga na-expose o nagpositibo sa COVID-19 sa nakalipas na 5 araw ay hindi dapat dumalo. Mga badge card. Ang lahat ng inimbitahang dumalo ay bibigyan ng espesyal na badge card ng inyong mga elders sa hinaharap. Hindi dapat ibigay sa iba ang badge card at ang mga may suot lang nito ang pahihintulutang dumalo ng in-person sa Assembly Hall. Kaya kapag binigyan ka ng badge card, pero sa kalaunan na nakita mong hindi ka makakadalo ng in-person, pakisuyong ibalik ang card sa sino mang mga elders sa inyong kongregasyon. Upuan. Pakisuyong sundin ang tagubilin ng mga attendant sa paghanap ng mauupuan. May nakalaang mga upuan para sa mga may edad at infirm. Pwede kang magreserba ng mga upuan para lang sa mga kapamilya na kasama sa bahay o sa mga kasama mo sa sasakyan. Carpooling at parking. May available namang parking space, pero inirekomenda namin na gamitin ng pampublikong transportasyon ang mga dadalo kung practical ito. Para sa mga kailangang magdala ng sasakyan, pakisuyong mag-carpool hanggat maaari. May mga parking attendant na nakahandang tumulong sa inyo. Pinapahalagahan ang pakikipagtulungan ninyo sa tagubilin nila. Planuhing dumating ng maaga para makinabang kayo ng gusto sa okasyong ito. Magbubukas ang gate ng 6:30 ng umaga. Mga kontribusyon. May available na mga kahon ng kontribusyon sa buong pasilidad sa araw ng programa. Kaya may pagkakataon tayong makaranas ng kaligayahan sa pagbibigay dahil alam nating mahal ni Jehovah ang masayang nagbibigay. Gawa 20:35, 2 Korinto 9:6 at 7. Dalangin namin ang pagpapala ni Jehovah habang naghahanda kayo sa pagdalo sa espesyal na okasyong ito na siguradong magpapatibay ng husto sa lahat ng dadalo. Pakisuyong tanggapin ang aming mainit na Kristiyanong pag-ibig at pagbati. Ngayon, tapusin na natin ang ating pagpupulong sa pamamagitan ng pag-awit ng song number 77. Ito ay may pamagat, Liwanag sa Bundong Madilim. Ito'y halaw sa 2 Korinto 4:6. Pakinggan natin ang himig.